Alam nyo, dati yung naniniwala pa ako sa kanila, yung sumusuporta pa po ako sa kanila, no? Napag-uusapan po yung Davao Death Squad Naku, sabi ko, naku, ano lang yan? Black propaganda lang yan ng mga sumisira dito. Ang talagang ibig sabihin naman ng DDS ano ba yun? Duterte diehard supporter. Yun yung pinapaniwalaan ko. Pero po, pag pinakinggan nyo po yung sinasabi dito ni Garma, mga kababayan, malamang sa alamang baka magbago po ang inyong pananaw, no? Police Colonel at naging General Manager din sa Philippine Sandali po, ayan, game. I-play ho natin, ha? Game. Nagsumite ng ikalawang sinumpaang salaysay sa House Quadruple Committee o Quadcom si Royina Garma, isang retired police colonel at naging general manager din sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa ilalim ng Duterte administration. Dito, alam niyo po, maganda ngayon kay Garma, nakikipagtulungan na po, no? Hindi na po yung dati kagaya ng mga unang mga hearings niya. Una, pangalawa, talagang wala Ayaw niyang umamin, ayaw niyang maglabas. Na-realize niya po, mga bossing, naku, etong mga ipinagtatanggol ko naman, mga ayaw lumitaw Etong mga pinagtatanggol ko naman, mukhang pinabayaan na din ako O sige nga, maglitanya na ako dito. Inihayag ni Garma ang naririnig niyang impormasyon tungkol sa umani Davao Death Squad o DDS. Anya, karaniwan ng may nalalaman ng police officer sa Davao City kaugnay ng DDS. I became aware the so-called Davao Death Squad through various sources during my assignment in Davao. It was a common knowledge among officers that almost all station commanders had special teams designated for specific operations. Although I did not know the identities of this team, a culture of silence prevailed among police officers in Davao regarding such matters. Inamin din ni Garma na nakatanggap siya ng reward sa pagkasawi ng ilang crime suspects noong opisyal pa siya ng pulis sa lungsod ng Davao. Talaga may mga reward system sila at mismo po mga kababayan about sa reward system. Nung mga nakaupo sila, nung mga talagang powerful sila, si Tatay Digong pa nila yung nakaupo bilang presidente. Wala po silang habas na sabihin, no, na merong reward system. Pagkabuhay, 500. Mismo po si Bongo nagsasabi nun Ngayon na lang po nababago kasi hindi na po sila yung mga nakaupo o hindi na po sila yung pinakamakapangyarihan ngayon sa Pilipinas. Kaya ngayon, bago na po. Hindi po nila inaasahan, mga kababayan, na na magbabago at magpapalit ang administrasyon. Akala nila tuloy-tuloy lang silang nakaupo, akala nila tuloy-tuloy lang po, mga bossing. Yung tuloy-tuloy lang yung kapangyarihan nila. Hindi nila iniisip na, naku, etong video ko na ito, etong interview ko na ito na 2019, nasasabihin 500,000 pag buhay, 1 million pag tegi, at 2 million pag nanlaban. Baka yun nga yung nangyari kay Mayor Espinosa Hindi nila iniisip na lalabas po at magiging laban po sa kanila yung mga sinabi nila ngayon. Nung sinabi nila noong 2019. Taong 2014 hanggang 2016. While serving as station commander in Santa Ana Police Station, I also became personally acquainted with the aforementioned reward system from June 2014 to January of 2016. We conducted various police operations that resulted in the deaths of suspects, drugs pushers, and hardened criminals. In one particular incident, along the coastal area, we monitored the Bitwal Akit Bahay suspect. One suspect was caught in the act of climbing into another victim's house when my officers called out for him. He was shot during the ensuing confrontation, resulting in his death. For this operation, I received 20,000 from Sane Benaventura. 20 mil? Samantala, idinetalye naman ni dating Senador Leila de Lima sa Quadcom ang kasaysayan ng nasabing DDS batay sa mga isinagawang investigasyon nito. Kauna-unahang pagharap ito sa 4 House panels na de Lima. Isinagawa ang investigasyon noong nakaupo pa siyang chairperson ng Commission on Human Rights mula 2008 hanggang 2010. Gayun din anya ang nasa affidavits na isinumite ng self-confessed DDS hitmen na sina Arturo Las Cañas at Edgar Matobato para sa Senate inquiry noong 2016. Nahati anya sa dalawang
Ano sabi ni Just Vincent? Kumpiyansa sila noon kasi akala nila poprotektahan sila ni BBM. Pati si si Kibuloy, kaya lang naman tumulong yan no? Kaya naman binigay niya yung network niya para kay PBBM para marinig daw ng mamamayang Pilipino. Kasi akala nila, nako may utang na loob sa atin si PBBM. Kaya sasagipin tayo niyan sa ICC, sasagipin tayo niyan sa Estados Unidos, tayo ay mga wanted, tayo ay mga pinaghahanap. Hindi nila akalain na hindi. Kailangan tayo, kailangan patas tayo. Hindi porket na yung sinasabi nyong tinulungan nyo ako, tutulungan ko din kayo dyan sa kaso ninyo. Hindi po pwede yun sa ating Pangulo, mga bossing. Kaya nga po, buenas po tayong mamamayang Pilipino na dito po sa gobyerno natin. Bakit ho? Nagkakaroon po tayo ng laban doon sa mga taong makapangyarihan. No? Doon sa taong mga akala nila, porkit mayaman sila, pwede na tayong duru-duruin. Pwede na tayong alipustahin, mga kababayan. Ano sabi dito ni De Lima? Period ang kasaysayan ng DDS mula taong 1988 hanggang taong 1988, Anti-Crime Task Force. Tapos hanggang between 1998 to 2001, DDS was dissolved and resurrected as SMART. Iba na. Binago yung pangalan. 1998 at mula taong 2001 hanggang 2016. Si Duterte na alkalde noon ng Davao City o si MRRD ang pinakamataas na pinuno at mastermind umano ng DDS na tinatawag noong Superman. According to a witness in sa Superman po, maputi yung Superman. Ito po si dating Pangulong Duterte. Ito yata yung first time ko na nakakita ng itim na Superman. the 2009 CHR investigation. During the first period of the DDS from 1988 to 2000, the assassins were paid 15,000 for every victim. 5,000 goes to the police handler and 10,000 to the assassins, who at the time consisted of rebel returnees aside from the active duty policemen who were the Talagang simula pa lang po dati pa lang po mga kababayan talagang may reward system na din talaga. May bigayan na po talaga. handlers. Medyo lumaki lang po yung mga bigayan nung nakaupo ng Pangulo, si dating Pangulong Duterte. Kasi sabi ng mga kongresista, hindi kaya galing sa confidential fund yung reward na ibinibigay doon sa mga kapulisan kapag ka nakategi ng di umano na nagdudurog o pusher daw po. After the summary execution of targeted victims, the DDS members would regroup at their safe house and divide the reward. During that time, MRRD sometimes personally gave out the kill orders and the reward money directly to the assassins themselves. Ayon sa dating senador, sumusuporta ang mga finding na ito sa mga inihayag ni Garma na umano'y Davao model ng anti-drug war. Gayon din sa reward system para sa mga pulis na makatutugis at makapapatay ng drug suspects. Ayun mga kababayan, biruin nyo po, dapat ito. Ang dami na, ang dami ng tumutulong sa Quadcom, nakikipag-ugnayan sa Quadcom, yung mga sinasabi po na mga main player na inirereklamo, si Bato, si Bungo, si dating Pangulong Duterte, yun pa din po. Puro mga bahag pa din po ang buntot. Puro takot pa din po. Purong mga golteb pa din po. Purong mga betlog pa din po na humarap doon sa Quadcom. Alam niyo po, pabor na sa kanila yung pagpapatawag sa Quadcom para maidepensa po nila ang kanilang sarili. Kasi hanggat po yung mga naririnig natin, mga kababayan, yung mga panig nila De Lima, o yung mga panig po nila Garma, talagang iisipin natin na na talagang kailangan managot itong mga tao na to. Kung umaharap po sila, mga bossing, di sana na ipagtatanggol ang kanilang sarili. Di ho ba? Mga bossing, abangan nyo po yung ating vlog mamayang umaga, no? Dahil po mamayang umaga, ang isa sa vlog natin yung isa sa inabuso ni Kibuloy at sasamahan daw ni Pulong si dating Pangulong Duterte na umaten sa Quadcom. Aba, kung si Pulong hindi pala pasok sa
sa Congress eh. Tapos ngayon sasamahan. Tingnan natin, ano, mga kababayan, dahil ganap na 10:30 na din po sa aking kinaroroonan. Ako po yung magpapaalam na, mga boss, chief, amo, sir. Magkita-kita at magsama-sama po tayo mamayang 9:00 ng umaga dyan sa Pilipinas. Mga boss, chief, amo, sir, maraming salamat and God bless po sa ating